Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 847 ng Ride on Ministry, araw po ng Monday, Lunes, July 18, 2022. Yes, ang Ride on the Ministry, Ride on with Jesus Christ, Ride on with His words, Ride on with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa banal na presensya ng ating Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, Ikaw na siyang pinakasandigan namin sa araw-araw at sa tuwi-tuwina. Salamat po, Panginoon, sa panibagong gising, panibagong umaga, panibagong araw, panibagong lakas. Salamat, O Diyos, ng marami. Nararapat ka na aming purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa amin sa napakahalagang gawain na ito. Muling maitanim sa aming mga puso at isipan, O Diyos, bawat binhi na nais mong iparating sa amin. Dulutan mo kami, Panginoon, ng kagalakan, ng pag-ibig, ng pangunawa, gayon din ang gabay ng iyong Santong Espiritu. Samahan niyo na rin, Panginoong Diyos, ng maayos na kalagayan ng internet at signal. Lahat ng ito, Panginoon, ay iniaalay po namin, pinagkakatiwala sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Amen sa Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa atin. Pusong dalisay ang aking nais, dalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, dalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon sa pagmamahal. Yes, kailangan maging masaya tayo sa panimula ng buong linggong ito. Kailangan meron tayong mga ngiti, yes, meron tayong mga halakhak. At gayon din na panatag din tayo sa ating mga buhay. Well, tayo po ay dumako na sa ating pagkaing espiritual. Na nandun na tayo sa chapter
5 ng epistle ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ang kapatiran na doon. Hopefully, we can finish studying the whole of this epistle up to Saturday. And by next Monday, iba na naman yung ating isisiris, mga kapatid, sa Panginoon. So, dun lamang tayo sa verses 1 to 5 ng chapter 5. At atin pong i-acknowledge mga ginagamit po natin na mga materyales na mahalaga. Ang Full Life Study Bible, King James Version, gayon din ang Poignant, ang Biblia ng mga pastor, na nilimbag ng Philippine Bible Society, and some available readings. Pero higit sa lahat siya, nakataas-taas ang Diyos na walang tigil ang daloy ng kanyang wisdom and knowledge. At gayon din ang pagkaunawa na kanyang ipinagkakaloob sa atin. So ang pag-uusapan po natin ay merong kinalaman sa ating topic, the freedom or liberty in Christ Jesus. Ang kalayaan kay Hesus Kristo. Ganito ang sinasabi ng passage na ito, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag tayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkalipin. Makinig kayo. Akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung kayo'y patutuli, si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa inyo. At muli kong pinatotohanan sa bawat taong nagpatuli na siya ay may pananagutang tumupad sa buong kautusan. Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong mga nagnanais ariing ganap sa pamagitan ng kautusan. Nahulog kayo mula sa biyaya, sapagkat sa pamagitan ng Espiritu sa pananampalataya ay naghihintay tayo sa pag-asa ng katwiran, sapagkat kay Kristo Jesus ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Kayo ay tumatakbo noon ng mabuti. Sino ang humadlang sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Ang paghikayat na iyon ay hindi nagmula sa tumawag sa inyo. Ang kaunting lebadura ay nagpapaalsa sa buong masa. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon na hindi kayo mag-iisip ng iba pa. Subalit sino man siyang nanggugulo sa inyo ay tatanggap ng parusa. Ngunit ako, mga kapatid, kung ipinangangaral ko pa ang pagtutuli, bakit pa ako inuusig? Kung gayon ang katitisuran ng krus ay inalis na. Ibig ko sana na ang mga nanggugulo sa inyo ay kapunin nila ang kanilang sarili, sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Subalit, huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa, sapagkat ang buong kautusan
ay natutupad sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa, na gaya ng iyong sarili, ngunit kung kayo-kayo ay nagkakagatan at nagsasakmalan, mag-ingat kayo, baka kayo'y magkaubusan. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagbabasa nitong passage na ito na atin pong pagsalusaluhan, mga karaydon, sa ating Panginoon. Well, gets po natin kung ano ang mga ipinaparating ni Pablo. Lalong-lalo na ito ay meron ng kaugnayan sa mga nakalipas na kanyang ipinupunto sa atin. Well, lahat tayo ay kailangan po natin ng malayang pamumuhay. Sa iba't ibang aspeto, sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang konteksto ng buhay natin. Lalo na sa Pilipinas ay talaga naman napakalaya natin dito. Bagaman may mga nagsasabi na kung saan ay hindi pa tayo malaya ng lubusan. May nagsasabi na kung saan ay patay ang kalayaan sa bansang ito. Well, anumang sitwasyon meron tayo, ditong pinaparating na Apostol Pablo na hindi lamang sa kapatiran sa Galacia, kundi sa bawat isa sa atin ay meron siyang punto kung sino yung pinakakalayaan natin sa buhay natin, kalayaan na panghabang buhay, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, dito sa passage na ito, ano ang mga verses na nakapagbigay ng tinatawag natin na striking points? Halimbawa, doon sa verse 4 at gayon din sa verse 6 and 7 na ating pong bibigyan ng tuon, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang sinasabi doon sa verse 4, merong mahalaga dyan na sinabi itong si Apostol Pablo. At ulitin natin, basahin, kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong mga nagnanais ariing ganap sa pamagitan ng kautusan. Ano yung striking point dito? Nahulog kayo mula sa biyaya. Well, merong point sa Apostol Pablo dito. In the King James Version, ng pagkakasabi diyan ay falling from grace. Nahulog kayo mula sa biyaya. Anong biyaya yan? Biyaya na merong kinalaman sa Diyos. Biyaya na merong kinalaman sa kapahayagan ng Diyos, na libre, na ito pa ang siyang makapagdudulot ng pag-asa ng kaligtasan hanggang sa pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Well, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos, ang masakit malungkot ay iyong katotohanan na ang tao ay nandun na sana sa ilalim ng paghahari at biyaya ng Panginoon. Pero nang dahil sa anumang kadahilanan, siya ay muling nahulog mula sa biyaya ng ating Panginoon. Well, yan ay mahalagang puntos na sinasabi ni Paul dito. Kung ating iugnay doon sa ating topic, maaaring sabihin natin na
nahulog mula sa kalayaan kay Kristo Jesus. Falling from the freedom or liberty in Christ Jesus. Ngayon, dito ay hindi naman na lahat ng mga kanib o mananampalataya kahabahagi ng kapatiran sa Galacia ay ganito ang sitwasyon na sila'y nahulog mula sa biyaya. Kundi ilan sa mga taga-Galacia na kung saan makaride on sa Panginoon. From that faith in the Lord that Jesus Christ ay muli silang nahikayat at ang pananampalatayang ito meron sila kay Jesus Christ ay tumawid doon sa pananampalataya sa pamagitan ng tinatawag na legalistic na observances patungkol sa mga kautusan at isa na diyan ay yung usapin ng pagtutuli. Yes. Kaya nga, hindi natin masisisi sa Apostol Pablo ng kanyang sinabi na kung ang kanyang pangangaral ay patungkol sa katotohanan at ibanghelyo, ay bakit pa siya nakakaranas ng mga persecution at gayon din ng mga pagtitiis? Diba? Kung ang kanyang ipinangangaral ay patungkol sa mga legalistic na pagsunod patungkol sa mga kautusan, di siya ay maaring nandun sa comfort zone na okay lang. Pero hindi. Ang laman ng kanyang mensahe patungkol sa katotohanan, patungkol kay Jesus na siyang dumatal, na grasya, biyaya para sa buong sangkatauhan. Well, ang katotohanan na ito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos ay itong mga nangyayari na so much time and focus on the legalistic observances of the law na ating pong napasadahan na ito. Sa ating pag-series, nung tayo ay nandun sa verses 6 to 7 ng chapter 1 ng Galatians at gayon din mismo sa sinasabi ng verse 3 sa ating pinaka-passage sa ngayon ng sinasabi ni Pablo ay muli kong pinatotohanan sa bawat taong nagpatuli na siya'y may pananagutang tumupad sa buong kautusan. Yes, na tumupad sa buong kautusan. Ganon katindi, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos ang expectation and demand ng pagiging tulis sa ilalim po ng Judaismo, na kinakailangan ng pananagutan ay tungkulin na sumunod. Hindi lamang isa, dalawa, tatlo, kundi sa buong kautusan. Yes. Ngayon dito sa Apostol Pablo, mga karaydon sa Panginoon, na sinasabi niya, ang mga ilan na kung saan ay nahikayat ng mga false teachers nung kapanahonan na iyon, na sila ay nahulog mula sa biyaya. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, ang mahulog mula sa tunay na biyaya, ibig sabihin nito ay isang konteksto ng buhay, mga karaydon sa Panginoon, na nandun ka na sa poder ni Lord nang dahil pinahintulutan na muling mahikayat
ay siya ngayon ay lilisan. Siya ngayon ay hihiwalay mula kay Kristo Jesus. Well, maganda mga kapatid sa Panginoon, nabasahin natin muli yung sinasabi ni Jesus doon sa John chapter 15 verses 4 to 6. Di ba ito yung patungkol doon sa, yes, I am the vine and you are the branches. Mahalaga na yun ay muli natin pong wawarin at gunam-gunamin mga karayon sa Panginoon. Gayon din ang ibig sabihin ng fall from God's grace, mga karayon sa Panginoon, ay hindi lamang na humihiwalay ka kay Jesus Christ, kundi yung iyong tatalikdan, iyong itatakwil o iaabandona ang pinaka-prinsipyo ng biyaya ng Diyos, na ang biyaya ng Diyos, ang hatid na ito ay buhay at gayon din ang kaligtasan. Well, yan ang hindi po na ipagkakaloob ng kautusan. Yung buhay hindi lamang sa daigdig na ito, kundi beyond this earthly existence, at gayon din ng continuing salvation in the Lord Jesus Christ. Tanging ang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Jesucristo ang makapagdudulot, makapagbibigay sa atin, mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos. Gayon din ang ibig sabihin ng fall from God's grace. Ay ito yung konteksto, mga karaydon sa Panginoon, na nandun ka na sa Lord Jesus, nandun ka na sa kapatiran ng itinatag ng Panginoon na Iglesia, pero nang dahil na hikayat, iniwanan si Jesus, gayon din na inibandona ang prinsipyo ng katotohanan ng grasya ng Diyos, at gayon din na nagiging kabahagi doon sa isinasawalang bisa na ngayon. Ang katotohanan at gayon din yaon no longer abiding in the Lord Jesus Christ. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, di ba sinasabi doon sa John 15, isa sa mga verses doon, kung wala tayo kay Jesus Christ, kung hindi tayo nakaangkla, kung hindi tayo nakasalig, kung hindi tayo nakapananatili kay Jesus at gayon din ang kanyang mga salita, we can do nothing, mga karaydon sa ating Panginoon. Well, yan ang isang striking point dito sa passage na ito. How about yung another striking point na sinasabi ng verse 6 dito? Mga karaydon sa Panginoon, at balikan natin yung ating passage, sapagkat kay Kristo Jesus, ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang pananampalataya sa pamagitan ng pag-ibig. Alalahanin natin, mga karaydon sa Panginoon, noong dumatal ang katuparan ng pangako, ang propesya ng lumang tipan sa pamagitan ng Diyos ng kaniyang propeta. Di ba ang ginamit doon na sinabi ni Jesus sa John 3:16, for God so loved the world, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Yung pag-ibig ng Diyos at gayon din yung sinasabi diyan na pananampalataya o paniniwala kaya Jesus Christ
na tunay nga naman na ang Diyos ang unang nagpadama. Yes, ng kanyang tunay na wagas na pag-ibig sa buong sanglibutan na ito. Kaya nga po, si Apostol Pablo ay naranasan niya yan. Kung bakit niya ay naranasan? Because of God's grace, because of that faith na meron siya kay Jesus Christ sa pamamagitan ng pag-ibig na kanyang naranasan mismo sa Panginoon, na kanyang nakadaupang palad sa panahon na na-encounter niya spiritually at na-born again siya at nagpatuloy na dumaloy ang pag-ibig na yan at gayon din ang alab ng pananampalataya na yan. Kaya nga yung isang linya doon sa verse na yan, lalo na sa sinasabi ng King James sa version, faith which worketh by love. Pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Well, mga karay, doon sa ating Panginoon Diyos, ang banal na kasulatan na kung saan nananatili, na ang isang tao ay nangaligtas o ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, at yan ay mismo na grasya ng ating Panginoon. Well, mga kapatid sa Panginoon, ay yan ay atin nang napagdaanan sa ating na-series sa nakalipas, same epistles. Nung tayo ay nandun sa chapter 2 ng Galatians, particular sa verses 15 to 16, at gayon din na yun din ang sinasabi ng napagdaanan natin siniris sa sulat na Apostol Pablo sa mga taga-Roma nung tayo po ay nasa chapter 3, verse 22, at gayon din na sinasabi niya, lalo na kapag nandun na tayo sa kanyang sulat sa mga taga-Ephesians, chapter 2, verses 8 to 9, mga karay doon sa Panginoon. Kaya nga po sa ating pong tinatalakay ngayon na passage, itong si Apostol Pablo na kung saan ay binigyan niya ng mahalagang kahulugan. Ang eksakto, yes, ang eksakto na pinakakalikasan, ang pananampalataya na kung na sinasabi niya sa kapatiran sa Galacia, na sinasabi din niya sa atin sa panahong ito, mga kanaydon sa Panginoong Diyos. Kaya nga po, yung kapag usapin po ng pananampalataya, yan po ay usapin ng the saving faith of God in Jesus Christ. Ang mapagligtas na pananampalataya kay Kristo, na yan naman ay kaakibat ng buhay na pananampalataya sa buhay na Panginoon natin at tagapagligtas. Yes, totoo po yan, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kung tayo po ay nangagsasabi na meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Yes, mga karay doon sa Panginoon Diyos. Di ba dapat nakikita yung ating vitality as a Christian na merong pananampalataya sa Kanya? Di ba nararapat na nakikita ang energy ng pananampalataya natin? Di ba dapat na nakikita ang pagiging aktibo ng pananampalataya natin na merong kalakip na gawa, na hindi lamang puro satsat, hindi lamang mula sa nguso, kundi maging sa salita, sa gawa, at gayon din sa diwa at sa lahat, mga karaid-on sa Panginoon. Because we have a living God and a living Savior, a living Lord na suma sa atin. That's why inasahan din ang pananampalataya. Meron tayo pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos na naghahatid ng
pananampalatayang kinakasangkapan ng Diyos upang marami pa na mga ligtas mailapit sa paanan ng ating Panginoon. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kapag ang pananampalataya meron ng tao sa Panginoong Diyos, na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig, nakakaranas ng mga patuloy na revelasyon ng Diyos, patuloy na manifestation ng Diyos, at gayon din ang patuloy na pagpapaabot ng Panginoon ng kanyang inspiration, ng kanyang enlightenment, ng kanyang motivation, at gayon din ng kanyang paghahari, at gayon din na tumutulong sa atin through His Holy Spirit, so that we can be able to become vital in our faith, to become subservient to that saving and living faith in the living Lord and Savior. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, pananampalataya, mga kapatid sa ating Panginoon, na ito ay nagpapatuloy. Kahit na anuman ang kanyang pinagdadaanan, kahit anuman ang mga pahirap, mga problema, may sakit man, meron mang problema na mabigat, meron mang kakulangan financial, at kung ano-ano na mga nararanasan sa mundong ito, kapag buhay ang pananampalataya sa pamagitan ng grasya ng Panginoon na gumagawa sa atin sa pamamagitan mismo ng pag-ibig ng Diyos. In that sense, mga karaydon sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng peace, positive thoughts, positive mind, positive heart, and we can really face all of these diversified circumstances, situations sa buhay natin, because patuloy natin nararanasan siya. Patuloy natin nararanasan ang kanyang mga salita, ang kanyang mga revelasyon, patuloy natin nararanasan ang kanyang walang patid na pag-ibig na dumadaloy po sa atin, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Well, ano yung punto de vista na nais pa na ibulalas na Apostol Pablo patungkol doon sa verse 7 sa ating pinaka-passage? Yes, muli natin balikan. Yes, kayo ay tumatakbo noon ng mabuti. Kayo ay tumatakbo noon ng mabuti. Sino ang humahadlang sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Sino ang humahadlang sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Yes, isang napakahalaga at napapanahon na katanungan sa bawat isa sa atin. Ano-ano ba ang mga kadahilanan o mga bagay-bagay na nagiging sagwil o sagka upang hindi natin masunod may sa pabuhay ang katotohanan? Mga kapatid sa Panginoon, ang tanong diyan na mas malapit sa atin. Isa ba tayo? Kasama ako doon. Ano po? Lahat tayo. Isa ba tayo na humahadlang sa pagdaloy ng katotohanan na ito? Well, a pertinent question that will give us in-depth reflection, mga kapatid sa Panginoon. Ano pa ang mga iba na kung saan ay maaring humahadlang? Upang sa ganon ay hindi naaarok ng kalaliman at kalawakan ng katotohanan na yan, sapagkat ang katotohanan na iyan ang siyang makapagdudulot ng tinatawag natin the fullness of freedom or liberty in the Lord Jesus Christ by His grace, sa pamagitan ng pananampalataya
na gumagawa sa pamamagitan din ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon, alam naman natin na isa sa mga konteksto diyan sa bandang Galatian ay nakapasok nga yung mga tinatawag di umano na mga false teachings ng mga false teachers. Yes, na kung saan ay kanilang dinideny. Ang alin? Yung kardinal na mga katotohanan na kapaloob sa pananampalatayang Kristiyana, mga karaydon sa Panginoon. Kaya nga itong mga false teachers na ito sa kapanahunan diyan ay hindi sila okay kay Apostol Pablo. Yes. Kundi nandun na kung saan ay nakapapasok pa rin yung kanilang pagiging legalistic na hindi naman matanggap ni Apostol Pablo, lalo na patungkol sa kaligtasan at gayon din sa grasya at pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Well, mga kapatid sa Panginoon, yan din ang siyang napagdaanan natin sa siniris natin nung tayo nandun sa verse 9 ng chapter 9, kung ma-remember pa rin yung mga karaydon sa Panginoon sa nakalipas na ating pag-series. At gayon din na kung saan, mga karaydon sa ating Panginoon Diyos, merong nababawas at gayon din merong nadadagdag dulot ng pagmamanipula at pagtwitwis ng mga false teachers ng panahon na yan. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, lahat ng mga mananampalataya kay Jesucristo, kinakailangan po na hindi ho lilihis dito mismo sa katotohanan na ito. Katotohanan na kung saan, di ba sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, ang anumang katuruan, including Christian teachings, mga karaydon sa Panginoon, it must always be tested by that apostolic truth. Nang may kinalaman sa katuruan ng ating Panginoon sa Kristo, at gayon din ng kanyang mga apostoles na nakabatay, nakapaloob sa katuruan ng ating Panginoon sa Kristo sa New Testament, mga karaydon sa Panginoon. Kaya nga ho, ang mga katanungan na napakahalaga sa mga bagay-bagay, does the teaching conform to the original message of Jesus Christ? Sumasang-ayon ba sa orihinal na mensahe at katuruan ng ating Panginoon sa Kristo ang mga naririnig na katuruan, mga kapatid sa Panginoong Diyos? At gayon din ng mga apostoles na matatagpuan natin sa New Testament. Well, mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga yan. At gayon din na mahalaga na katanungan. Does a teaching contain less than the apostolic message? Ang katuruan ba ay naglalaman ng, less than sa mensahe o katuruan na sinasabi ng apostolic teaching ng ating Panginoon? Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kung ang isang tao ay hindi nagbabasa, hindi nag-aaral at hindi nakikinig sa salita ng ating Panginoon Diyos, maaaring siya ay ma-persuade. Pero kung ang isang tao na mananampalataya kay Jesus Christ, na mahalaga sa kanya ang pagbabasa, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon,
at sinasabuhay at gayon din na kanya pag ibinabahagi? Well, hindi madali na kung saan ay siya ay ma-persuade ng di umano na katuruan ng mga false teachers. Gayon din ang katanungan na does it add something unbiblical to the truth? While acknowledging the apostolic message, isang katanungan din yan. Well, nandun ang pagkilala na ito ang apostolic message at teaching ng ating Panginoon. Pero may mga pagkakataon na kung saan ay nadadagdagan na ng kakaiba ng hindi na align sa biblical truth, lalo na ang apostolic ministry and teaching and preaching of the Lord Jesus Christ and His apostles. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, may mga pagkakataon na kung saan ang tao ang kanyang panukat upang suriin ang mga katuruan ay nababatay sa tinatawag na feeling, sa pamagitan ng nararamdaman, sa pamagitan ng kanyang karanasan, sa pamagitan ng nakikita na mga resulta, sa pamagitan ng nakikita na mga miracles, at gayon din sa pamagitan ng sinasabi ng ibang mga tao. Well, mga kapatid, sa Panginoon, hindi natin sinasabi na hindi po mahalaga at hindi na kailangan natin ng feeling, na hindi natin kailangan ng experience, hindi na natin kailangan ng results, na hindi natin kailangan ng miracles, na hindi natin kailangan ng iba na mga tao na kung saan ay mangangaral at magtuturo din. Pero ang ating punto de vista dito, sa isang masusing mananampalataya sa Panginoon na nagpapahalaga sa apostolic ministry, teaching and preaching of the Lord Jesus Christ based on the Bible, particular in the New Testament, na kung saan ay hindi lamang ibinabase sa mga diumano na kung saan ay binanggit, kundi yaong bumabalik tayo na ito ba'y ayon sa katuruan ng Panginoon? Ayon ba sa sinasabi ni Lord? Ayon ba sa inaasahan ng Panginoon? Ayon ba sa kalooban, sa ekspektasyon ng Panginoon? Well, marami mga kapatid sa Diyos na kung saan ay naging mananampalataya rin, nang dahil sa sobra na nakabatay sa kanilang maemosyon na damdamin. Pero dumating sa kalaunan na kung saan ay nahulog muli mula sa biyaya ng Panginoon dahil nakabatay lamang sa emosyon. Well, ang Diyos, binigyan tayo ng kumpletong sangkap ng ating buong katawan. Ang isip, ang utak upang mag-isip, ang puso upang magkaroon ng damdamin na maayos at mabuti, naluklukan ng kanyang banal na espiritu. Meron tayong bibig na ginagamit, meron tayong panlalim at padloob na dimensyon ng ating pagkatao. Meron tayong taglay na espiritu, meron tayong taglay na kaluluwa, body na ito na kaloob ng Diyos, so that everything would be put in good place. Balancing everything, harmonizing everything, looking everything. Kung ano ba ang maidudulot nito, at kung ano ba ang iskasasama nito, anong ikabubuti na aayon sa sinasabi ng ating Panginoon. And in that case, the context of our faith in the Lord Jesus Christ in terms of using our minds, our hearts, and other senses, everything. Tayo ay nagiging spiritually maturing. Tayo ay nagiging spiritual, critical but constructive.
analytical, lalo na pagdating sa mga salita, pagdating sa mga bagay-bagay na hindi lamang tayo na nape-persuade ng emotion natin, kundi isinasaalang lagi. Kaya nga nandyan, ang always na kalayaan natin lumapit sa Panginoon na manalangin, isinasangguni ang lahat sa Kanya, nakikipag-usap sa Kanya, iniluluhog sa Kanya lahat. Upang sa ganon, ang lalim at lawak na sinasabi ng New Testament sa Biblia, na siya naman na ating pong kinikilala na pinaka-ultimatum na pamantayan para sa katotohanan na ito na ating pong kinikilala, tinatanggap, isinasabuhay at ibinabahagi, na siya naman magpapalaya sa atin at siya naman gagamitin upang tayo ay kasangkapanin ng Diyos upang marami na maakay sa paanan ng Panginoon na mga kaluluwa, to experience also the bounty of this truth in the Lord that Jesus Christ, na makapagdudulot ng kalayaan kay Kristo Jesus, na ang pananampalataya meron tayo na gumagawa sa pamagitan mismo ng patuloy na dumadaloy ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin at sa bawat tao. Kaya nga po, we must also aware always of anything that really says the scriptures are no longer sufficient. Yes, mag-ingat tayo dyan sa mga nagsasabi na ang banal na kasulatan ay hindi ho supisyente. Dahil ang banal na kasulatan ay sufficient yan para sa atin. Yes, di ba mga kapatid sa Panginoon Diyos? Kaya nga po yung katanungan ni Apostol Pablo dito, sino ang humahadlang sa inyo sa pagsunod ng katotohanan? Well, mga kapatid sa Panginoon, tayo ang maglista na 1, 2, 3, 4, 5 sa ating pong nakikita. Maaari ba nang maging hadlang ay ang iba-iba na kung saan nangyayari sa kapanahon na ito sa modern days? Ang mga humahadlang ba ay may kinalaman sa siyensya? Ang humahadlang ba ay may kinalaman sa anumang mga pilosopya at gayon din sa larangan ng psychology at gayon din sa larangan ng iba't ibang mga orders sa mundong ito at gayon din sa ano paman sa mga nangyayari at gayon din sa mga humahampas sa bawat isa natin sa buhay natin sa pang-araw-araw, upang hindi natin marating the fullness of Christian maturity and the fullness of Christ-likeness and the fullness of Christian perfection under the sovereignty of God, mga kanay doon sa ating Panginoong Diyos. Well, sa ating pagtatapos, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, yung sinasabi nga ng Apostol Pablo dito, yes, kung atin babalikan mismo doon sa passage na ating pong tinatalakay, lalo na sa verses 13 to 15, na ganitong sinasabi, sapagat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, subalit wag lamang ninyong gamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan sa laman, kundi sa pamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo sa isa't isa, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pero meron pang isa yan na pangunahin. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong isip mo, ng buong lakas mo, ng buong kaluluwa mo. Ngunit kung kayo-kayo ang nagkakagatan at nagsasakmalan,
mag-ingat kayo. Baka kayo'y maubusan. Yun po ang kaniyang payo. Pero balikan natin yung sinasabi niya mismo doon sa paunang bersikulo. Verse 1 ng passage natin. Para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Para sa akin, iyan ho ang siyang pinakabuod ng ating tinalakay ngayon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, marami pong salamat sa hatid mong mensahe at gayon din kay Pablo na iyong kinakasangkapan. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Salamat po sa kalayaan kay Kristo Jesus. Salamat sa grasya mo. Salamat sa pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng iyong pag-ibig. Punuin mo kami, Panginoon, ng pag-ibig. Punuin niyo kami, Panginoon, ng pananampalataya. Punuin niyo kami, Panginoon, ng iyong grasya. Sa pangalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Ngayon ay ating pong badi na mga kapatid na birthday po nila ngayon. Elmer Tangonan ng Badok, Ilocos Norte na nasa Hanoi, Vietnam. Ruby Rhea Tangonan Bunaga ng Claveria, Cagayan. Lorraine Tumines ng Cabatuan, Isabela. Jenny de la Cruz ng Pandia, Bulacan. Joy Camila Mueses Tesoro Mansano ng Dilasag, Aurora. Julius Bacoti Prago ng Maigo, Lanao del Norte, Mindanao. Diana Marquez Arlene Tangonan Villanueva, Tubong, Pamplona, Cagayan. At gayon din na nasa Muscat, Oman. Gayon din ang kapatid na Manuel Terrado na nasa United States of America. In the mighty name of Jesus, thank you very much for all of these birthday celebrators. Pero hindi lamang sila, kundi marami pa sa Luzon, Visayas at Mindanao na Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa, kasama na Panginoon ang bawat sanggol na isinilang sa araw na ito. Patuloy, Panginoon, na sila po inyong pagpalain sa araw-araw at sa tuwi-tuwi at marami pa na darating na pinagpala, pinagtagumpay na mga kaarawan sa kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. Ingatan niyo siya, protektahan, gawa ng Panginoon na maayos na kalusugan at pangatawan, at gayon din, Panginoong Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na sandigan ng kanilang buhay, ng kanilang pamilyang kinabibilangan at gayon din sa kanilang mga kabuhayan at lahat pa ng kanilang mga pinagkakabalahan sa araw-araw. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon at awitan po natin ang mga kapatid na ito. Yes. Hallelujah. Mabuhay ka na at pagpalain, masayang puso may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan na minamahal. Inihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim,
Laging payapang buhay mong angking lumawig na wang iyong buhay. At mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesyahan natin pinamahal, nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kaparan. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwid-tuwina. Lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesyahan natin minamahal, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palapakan pa natin lahat po ng may birthday at gayon din ng mga sagulit sinilang sa araw na ito. Ito naman natin ang kanyang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin natin ang Panginoon, tayo po'y magpatuloy sa ating gawain. Mayroon ba tayong mga prayer requests? Type natin, send natin. Meron bang may birthday sa atin? Type natin pangalan, sabihin natin birthday at send natin ang ating pong makita at mabati sila. May panalangin sa ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Well, mula sa ating kapatid Eunice Asis Poblete ng California, USA. Amen, Bishop, for blessing us with a message of life, reminding us of our priorities in life. God bless you and keep you and your family safe and healthy always. Yan pong kanyang katugunan at panalangin sa kanyang napakinggan na mensahe kahapon sa pananambahan. Thank you very much. To God be the glory, at gayon din na patuloy kayo na pagpalain, pangunahan, proteksyonan at gawaran ng maayos na kalusugan ni Lord ng buong pamilya Poblete at gayon din ang buong angkan ng mga Asis. Yes, in the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Palapakan naman natin kapatid na Eunice Asis Poblete and the whole Asis clan and Poblete family. Gayon din ang kanyang pagbati at kahilingan sa panalangin. Please include in your prayers and greetings for the birthdays of our two daughters. Yes, parehas ang birthday. Eileen, yes, Asis Poblete. And yes, ngayon ang birthday niya. At Jo Valin Grace, Asis Poblete sa 20 naman ng kaniyang birthday. Thank you, Bishop, and God bless everyone. Welcome. Yes, tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Purihin natin ang ating Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, talus mo, Panginoon, ang kagalakan ng magulang, katulad ng kapatid na Eunice Asis Poblete, pati ang kanyang mahal na asawa. Dahil sa mahalagang yugto ng buhay ng kanilang dalawang anak, na yung isa ay ngayon ang birthday niya at yung isa naman ay sa 20. Pagpalain mo, Panginoon, ang kagalakan ng buong pamilya sa kanilang pagkasama-sama at pagdiriwang. Mahalagang pagkakataon for them to join together in fellowship celebrating these birthdays with thanksgiving. And even to rededicate the whole family
especially Eileen Asis Poblete and Jovalyn Grace Asis Poblete, dahil sila, Panginoon, ng birthday celebrants. May you continue to bless, O Lord, that Jesus Christ, Eileen and Jovalyn Grace. Yes, Lord, your continuing grace, your continuing sustenance, your continuing blessing, your continuing safetyness and protection over all of them. May they continue, O Lord Jesus Christ, to invite themselves to the truth. May they continue to embrace you to the fullness. May you continue, O Lord, that Jesus Christ, to be with them, even in their current career, and even in their forthcoming bright future, para sa dalawang magkapatid na ito. And more successful, victorious, and blessed 365 days per year to come to both of them. In the mighty name of Jesus, ito po ang aming panalangin. Everybody will say amen at amen sa Panginoon. Happy birthday, oh happy birthday. Happy birthday, Eileen Asis Poblete and Jovalyn Grace Asis Poblete. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to both of you. Palapakan natin ang magkapatid na Eileen Asis Poblete sa kanilang birthday at gayon din kay Jovalyn Grace Asis Poblete. Palapakan natin, i-check naman natin ang kanilang pamilyang kinabibilangan. Ulihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat isa na patuloy po na nakasubaybay sa gawain ng Wydon Ministry particular. Sa episode na ito, patuloy po kayo, Panginoon, na mag-manifest sa kanilang buhay with your continuing protection sa bawat isa sa kanila, Panginoon. At gayon din na sila'y gabayan, Panginoon, sa lahat po ng kanilang mga pinagkakabalan sa araw-araw. Yan man ay livelihood, yan man ay iba pang mga extracurricular activities, at gayon din ang kanilang faith, spiritual life at ministry. Dahil sila, Panginoon, ay mananampalataya, dilagay sila ay mga lingkod mo, Panginoong Diyos. Pagpalain mo sila na matugunan lagi, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, at dulutan mo sila lagi, Panginoon, ng kapanatagan, ng kapayapaan, ng kagalakan, ng katagumpayan, at gayon din ng mga biyaya na kailangan po nila sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po sa harapin namin na panibagong buong linggong ito. Ikaw po, Panginoong aming Emmanuel. Ikaw po ang aming Jehovah Jireh. Ikaw ang aming Jehovah Rapha. Ikaw, Panginoong Diyos, ang aming Good Shepherd. Towards success and victory in Jesus' name. Purihin ka, Panginoon. Patuloy din po namin, Panginoon Diyos, na pinapanalangin po ang bansang Pilipinas sa kabuuan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng nasa ilalim ng gobyerno mula sa national hanggang sa mga rehiyon, mga provinces, distrito, at gayon din sa mga lungsod at mga munisipalidad, sa lahat po ng mga barangay, at gayon din ng bawat pamilya, bawat mamamayan, different sectors in the society, kasama na ang church, at gayon din ang mga negosyo, at maliit man, yan man ay katamtaman, yan man ay medium, yan man ay malaki, yan man ay pang-lokal o pang-international. Gayon din, Panginoon, ng mga different branches in the government. Gayon din po ang mga iba-ibang mga ahensya, departamento at mga komisyon, at sa lahat po ng mga leaders mula sa Presidente, Panginoon, at gayon din sa pamunuan, at gayon din sa iba't ibang mga empleyado at mga pinagkakabalahan ng mga programa at mga proyekto para magtagumpay, Panginoong Diyos.
Gayon din sa gitna ng mga iba-ibang klase ng problema ay malagpasan at gayon din ang mapagtagumpayan lahat. For the betterment of the Philippines at gayon din sa lahat po ng mamamayan nito, O Diyos. Pagpalain mo rin, Panginoon, lahat po ng mga empleyado at gayon din ang lahat po ng mga employers sa iba't ibang mga negosyo. Pagpalain mo ng muling mamayagpag at muling umaho ng ang aming ekonomiya at gayon din trabaho sa lahat ng naghahanap ng trabaho at gayon din na pagpalain mo lahat po ng mga businesses at lahat, Panginoon, na magpapasimula ng mga business, pagpalain po ninyo at gabayan at gayon din lahat po ng mga paaral ng pagpalain ninyo at gayon din ng mga pamunuan mula sa pinakamataas at gayon din sa mga kaguruan at gayon din sa iba't ibang mga secretaries, department secretary at gayon din ang mga deputies, assistant and so on and so forth, ang mga nanungkulan at gayon din ang mga magulang na nagpapaaral at gayon din ng mga estudyante. Lahat, Panginoon, ay pagpalain po ninyo, walang labis, walang kulang. Gayon din ang buong church, pagpalain nyo lagi at pangunahan upang magpatuloy, Panginoon, na maalam. Marubdob ang paglilingkod at pangunguna ng mga manggagawa, ano man ang posisyon at ang denominasyon na kinabibilangan, pati na, Panginoon, ng mga lay leaders, officers, at pati na, Panginoong Diyos, bawat kaanib, Panginoon. Lahat ng mga existing local churches, gayon din ang mga distrito, region, continents, at iba pang mga katawagan, gayon din ang mga church-related institutions, mga ministries, missions, projects, outreaches, at gayon din ang mga financial na pangangailangan, pagpalain nyo lahat, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang mga overseas Filipino workers, inyo po silang abutin sa kanilang kalagayan, kinaroroonan, ang iyong pag-iingat, pagliligtas, at gayon din na maging mabuti ang kanilang kalusugan, na sila ay malakas at sila, Panginoon, ay good health, healthy, at gayon din, Panginoon, ma-enjoy nila ang kanilang mga trabaho at gayon din maging mabuting tao ang kanilang mga employers. Pagpalain niyo silang lahat, Panginoon, at gayon din ang kanilang mga pamilya na narito sa Pilipinas at gayon din ang mga migrated families. Lahat sila pagpalain niyo, Panginoon. Gayon din, O Ama't aming Diyos, sa mga nagbabalak at sila po, Panginoon, ay nagpapasilitate ng kanilang mga requirements dahil sila po ay mangibang bayan. Pangunahan niyo sila, Panginoon, at matugunan po lahat po ng kanilang mga pangailangan. At gayon din, Panginoon, na sila ay mapagkalooban ng opportunity to work, O Lord, abroad, o kaya mga iba dito sa Pilipinas. Gayon din pagpalain niyo, Panginoon, ng mga lahat po ng mga mananakay sa larangan po ng transportation, pagpalain niyo, mga naglalakbay, mga piloto sa impawawid, at gayon din ang mga drivers sa lupa, at gayon din sa mga karagatan, ang inyong pag-iingat, pagliligtas ay kanilang makamtan, Panginoon. O aming Ama't aming Diyos, pagpalain mo lahat po ng mga kabukiran at gayon din ang mga himpapawid, gayon din, Panginoon, ang mga pinagmumulan ng mga isda at gayon din, Panginoon, ang mga fisherman at gayon din ang mga farmers, mga nagtatanim ng mga gulay na makinakain, gayon din ang mga nagtatanim, nag-aalaga ng mga punong kahoy ng niyog. Yes, at gayon din, Panginoon, ang mga magnyonyog at gayon din, Panginoon, ang mag-aalaga ng mga hayop na kinakain. Lahat ng merong kinalaman, Panginoon, sa pagkain, lahat po sila pagpalain, pangunahan at pagtagumpayin. At gayon din, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon Diyos, sapagat ang lahat ng mga ito ay nakapagdudulot po para sa mamamayan sa kinakain sa umaga. Gayon din ng tanghali at gayon din ng gabi at gayon din sa pagipagitan ng mga ito. Pagpalain mo sila, Panginoong Diyos, gayon din ang kanilang mga anak na nagpapaaral, gayon din, Panginoon, ng kanilang mga pangailangan, babayaran ang kanilang mga kautangan, at gayon din, Panginoong Diyos, lahat ng pangailangan nila, Panginoon, ay matutugunan. O aming Ama at aming Diyos, hindi lamang po sa Pilipinas yan, kundi sa buong mundo, sa bawat bansa. Pagpalain niyo, Panginoon, ang patungkol sa mga nangyayari na mataas na bilihin ng petrolyo, commodities at mga iba pa, na Panginoon, ay dumating ang panahon na kung saan malagpasan namin ang lahat ng mga ito. Sa darating na maagang panahon, O Diyos,
Pagpalain mo, Panginoon, ang pamahalaan ng bansang Pilipinas at gayon din lahat ng mga bansa. Gayon din, Panginoon, na inyo pong patuloy na ipadaloy ang lasting peace na kailangan ng lahat sa buong mundong ito, at gayon din ang iyong katwiran, at gayon din ang iyong kabananan, at gayon din, Panginoon, ang iyong kingdom, at gayon din, Panginoong Diyos, ang iyong kalooban at naisin para sa lahat ng bansa sa buong mundong ito, Panginoong Diyos. Lalo na, Panginoon, ang mga evangelistic and mission works ng mga churches for the propagation of the gospel in every nation, at gayon din sa bawat sulok ng bawat bansa sa buong daigdig na ito, and more souls to bring unto your feet, and more people, O Lord, that Jesus Christ, to commit themselves to enter into full-time ministry as being called, being chosen, being consecrated and anointed, and to be sent out to the world to do intentional ministries and missions. Yes, for the transformation of church and society, for the transformation of people, of communities, and the whole world. Pagpalain mo, Panginoon, lahat po ng mga nangyayari ng mga live streaming sa internet, at gayon din, Panginoon, lahat po ng mga gawain ng iglesia. O aming Ama at aming Diyos, sa lahat po ng merong karamdaman taglay sa kanilang pangatawan, kasama na, Panginoon, ng mga total cases ng pandemic, gayon din, Panginoon, sa iba't ibang klase ng karamdaman, meron sila sa loob ng pagamutan. Ang mga iba, Panginoon, sa kanilang mga bahay na nakahiga, nakaupo. O aming Ama at aming Diyos, inyo pong personal na katagpuin sila sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Gayon din, Panginoon, ang mga pinapanalangin po namin araw-araw, Panginoon. Yes, ang kapatid na Maricel Gadi Tantengo ng Hermosa, Bataan, at gayon din ang Pastor Errol Regala ng Hermosa, Bataan, at gayon din ang kapatid na Rosa Stanislao, Nanay Sophia Mercado at Nanay Rebelina Makatugal ng Bataan, Billy Ripalda ng Santa Isabela, Bet Gallego ng Kawayan City, Isabela, Emelita Barcela Andidapo, Oma Inyang Torres Cruz ng Dinalupihan, Bataan, Connie Bulgado, Pastora Baby Bulgado ng Camarin, Calaucan City, Ani Angkahas, Rocafort, Pastor Olivero Chia ng Bible Baptist Church, Cebu City, Demetria Buesa, Jane Lumacan, Ann Navarro, David Perry, Rose Perry, Julius Arcipi, gayon din, O Ama, ang kapatid na Iason Espiritu Domingo ng Quezon City, at gayon din ng kapatid na Vilma Domingo ng Quezon City, Medi Yambao ng Chicago, Illinois, Grace Ramos Jimenez ng Illinois, gayon din, O Ama at aming Diyos, ang kapatid na Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar, at ang kapatid na Corazon Navarro, Reynaldo Navarro, Meriel Navarro, Mirna Sanchez Rapanandakanay ng Sydney, Australia, Evangelist Pastor Jesus Narelisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan, Amelita Celesta ng Talim Island, Binangon Rizal, Pastora Elsa Perido, at ng kanyang anak diyan sa Banang Cardona ng Rizal, Pastor Pablito Puliantes ng Binangon ng Rizal, Rodolfo Taklay ng Victoria Tarlac, Erwin Santos ng Bicol, at gayon din ng kapatid na Digonis Nelda Salanga ng Bataan, Nika Cruz Bagtas ng Limay, Bataan, gayon din ang kapatid na Alma Celestra Puntanilla ng Panikia, Tarlac, gayon din, O Diyos, ang kapatid na Jean Santiago ng Barilao, Bulacan, Roger Montiberhen na nasa kanilang tahanan, Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas, Ruel Lusong Yumol ng Maribelas, Bataan, Heids Tian Polido ng Calawag, Quezon, at gayon din ang kapatid na Mirna Bennett ng California, Rhea Colin Domingo, at gayon din ng apo ng kapatid na Betty Genosela Bersosa ng Ilagan City, Isabela, Aiton Jan Vargas at Geneva Bersosa Rambaud,
At gayon din ng apo ng Digonisa Merlin Sebastian Rion Tuper de la Cruz at ang kapatid na Maribik Dagyo ng Cyprus diyan sa bandang Europe. Lahat sila, Panginoong Diyos, aming nilalapit sa inyo. Kayo po na siyang nakababatid sa bawat eksaktong konteksto ng pinagdadaanan ng mga kapatid na ito. We believe in you, O Lord Jesus Christ, that you can do something extraordinary to all of them, O Lord Jesus Christ, and please release to all of them through the presence, the power, and acts of your Holy Spirit, O Lord Jesus Christ, that indeed we are continuously claiming every day. Yes, and declaring and agreeing. Complete healing upon complete healing. Recovery upon recovery. Good health and wellness upon good health and wellness. Restoration upon restoration. Spiritual and financial provision upon spiritual and financial provisions. Yes, in the mighty name of Jesus, yan po ang aming nagkakaisang panalangin. At patuloy din ang pagpalay mo ang kanilang mga pamilya, ang kinabibilangan, ang kanilang mga kabuhayan. Lalo tigit, Panginoon, ang kanilang pananampalataya na lalong tumatatag at gayon din na lalong lumalago ang kanilang mga espiritual na pamumuhay. Maraming salamat po, Diyos. Be with us for the whole day as we wrestle all of the duties and responsibilities and works that we ought to do for the whole day, O Lord Jesus Christ. We expect, O Lord, your inspiration, your guidance, and power to work in us. Sa pamagitan ng iyong pag-ibig, O Lord, sa pamagitan ng iyong biyaya at gayon din sa pamagitan ng pananampalataya namin sa iyo. Yes, Lord Jesus, binabalik po namin lahat po ng papuri at pasalamat sa iyo sa tanging pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes. Binabati natin ang Panginoon sa Kristo. Yes, bless natin si Jesus Christ, ang Holy Spirit. Gayon din ang Diyos Ama, ang nag-iisang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang mga angels ng ating Panginoon sa buong kalangitan na libo-libo di mabilang. Purihin natin ang Panginoon. Kumusta kayo mga karayo dun sa Panginoon? Kumustang buhay? Kumustang pamilya? Kumustang mga pinagkakabalan niyo sa araw-araw? Maraming salamat po sa inyong presence. Maraming salamat po sa inyong mag-like at gayon din sa inyong pagkakaloob ng inyong mga comments at gayon din ang inyong pag-follow sa ating page at gayon din sa inyong pag-share sa episode na ito sa inyong mga friends. Puri ng Panginoon. You may also visit my YouTube channel, Bishop Leo Tangonan, and may you also extend your liking and sharing at gayon din even of clicking the bottom bell, yes, for you to be notified every time we have a live streaming and a new uploaded yes, video coverages. Puri ng Panginoon. At ngayon ay ating pong pasinayaan ang mga comments na inyo pong ibarating. Purihin natin ang Panginoon at God bless and protect us all always through the presence and paradox of His Holy Spirit. Yes, hallelujah. At gayon din and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen sa Panginoon. Shalom to all of you. Gayon din natin pong kinikilala ang presence ng ating mga kapatid. Yes, kumpadre. Levi Nicolas dyan sa bandang Saipan. God bless Nicolas Pabel at gayon din ang pamilya mo dyan sa bandang Maribelas, Batan. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din ang kapatid na Dante Bendicio. God bless Bendicio family. Yan sa bandang San Pedro, Laguna. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Ngayon ay ating musilipin ang mga comments sa inyo pong ipinadala sa himpilan ng Rider Ministry. Kumusta ka kapatid na Violeta Saturno Silvestre dyan sa Batang California, USA. God bless Saturno Silvestre family. Purihin natin ang kanyang comment. Magandang umaga po. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Kumusta ka kapatid na Josie Rose Evangelista Soliven ng Mariora? Kumusta rin yung new established na iyong business? God bless Evangelista Soliven family. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment, good morning, God bless us all po. Maraming salamat at likewise, with po ng puso at gayon din ang panalangin. Gayon din mula sa kapatid na
Diakonesa Eliza Dormeo Gansit ng General Trias City, Cavite. At gayon din ang kanyang minamahal na asawa, Reverend Bonifacio Boni Gansit ng Barangay Concho, Ciudadalina Village Methodist Church ng Trece Martires City. God bless Gansit family and your ministries and missions and leadership that you're doing every day. Hallelujah! At gayon din ang patuloy na panalangin at gayon ang papaabot ng aming pakikisang damdamin na ipagkaloob ng Panginoon sa inyo ang banal na kaaliwan, kalakasan, pag-asa at biyaya. Sa pagpano ng iyong minamahal na kapatid Diconis Elisa Hadormeo Gansit, si Emil Hadormeo, dyan sa bandang Sablayan Occidental Mindoro. Patuloy kayo na bigkisin ng Panginoon at padalo, patuloy na kanyang ipadama sa inyo ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang comment, blessed morning po Bishop and family at sa lahat ng sumusubaybay ng Ride on Ministry. Maraming salamat po at gayon din blessed morning sa inyo lahat dyan. Ingat kayo. Kumusta Diconis Ruth Tumicos ng Bagong United Methodist Church, Bayan nila, Lanao del Norte, Mindanao. Mayong adlaw sa dandagang salamat. God bless Tumicos family at gayon din ang iyong ministeryo. Muna ginagampanan sa iglesia at gayon din sa lipunan. Ang kanyang comment, good morning po Bishop at sa lahat ng nanonood ngayong umaga. Thank you very much. Good morning din. Please include me in your prayers. Thanks and God bless you always. With every ng prayer at gayon ng prayer o aming Ama at aming Diyos, ano man ang pinakalaman at sustansya ng kanyang prayer request ng aming kapatid na Diconis Ruth Tumicos, batid ninyo Panginoon. At magministeryo po kayo sa Kanya, O Diyos, para po sa katugunan ng Kanyang personal na kahilingan sa panalangin, O Diyos. At patuloy mo na pagpalain ng Kanyang buong pamilya at gayon din ang Kanyang ginagampanan bilang lingkod mo sa mga ministeryo at pangunguna, different ministries and leadership na ginagawa niya. At gayon din ang kanilang kabuhayan ng buong kongregasyon, pagpalain mo sa kabuuan. In the mighty name of Jesus, yan po ng aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Kumusta nga Pastor Mayros Rodriguez Tandayo ng Trinity Methodist Church ng Barangay Punturi ng Valenzuela City, Metro Manila. At kumusta kayo dyan at gayon din sa inyong lugar sa bandang San Jose del Monte City ng Bulacan. God bless Rodriguez Tandayo and your family and your ministry and leadership that you're doing every day. Hallelujah. Ang kanyang comment. Magandang umaga po, Bishop, and to all Karidon Ministry. Thank you very much. Likewise, with you po ng isang prayer. Kumusta ka, kapatid na Nehemias Orpiada ng Malabon City, Metro Manila. God bless Orpiada family. Ang kanyang comment, Amen sa Panginoon. Gayon din mula sa kapatid na Governor B. Vilma Domingo ng Pansol, Diliman, Quezon City, para Manila. God bless Domingo family. Palapakan natin. Hallelujah. Ang kanyang comment. Blessed morning po, Bishop Ati Jean Lola Biyaya. God bless po sa Radon Ministry. Amen at Amen. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Kumusta ka, kapatid na Erlino Pasyon ng Bangbang, Nueva Vizcaya. God bless Pasyon family. Hallelujah. Praise the Lord. With you po ng tatlong prayers. Ang kanyang comment, good morning Bishop, joining po from Crossroads, United Methodist Church, Bangbang, Nueva Vizcaya. Palapakan naman natin shout out sa iglesia nito. At gayon sa kanilang pastor, gayon sa mga member dyan. With my wife, Liliwa Joy Asis Pasyon. Yes, pagpalain siya. God bless her ministry. Maraming salamat po. At gayon din, added comment mula sa kapatid na Violeta Saturno Silvestre. God bless everyone. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Yes, welcome at with the glory at purihin natin ang Panginoon. Yes, God bless din sa inyo lahat dyan. With every po ng tatlong prayer at gayon din ng puso, tatlo rin. Purihin natin ang Panginoon. Kumusta kayo dyan sa Batang Ilagan City, Isabela, kapatid na Betty Genosalia Bersosa. God bless Osalia Bersosa family. Ang kanyang comment is watching with you. Thank you very much. Likewise, gayon din mula sa kapatid na Agustin ng Sito Balanga, Bataan. God bless Agustin family. Purihin natin ang Panginoon ng kanyang comment. Bless Monday morning po, Bishop at Jean and Albiat sa lahat. With every po ng puso at gayon din ang buko ng tao. Thank you.
Very much likewise sa pagay ng kanyang added comment, papuri at pasalamat sa Panginoon. Whenever niyo po ng prayer at gayon din na ganito, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Ayun din na how are you, my dear Pastor Leonora Dato ng Sitabalanga, Bataan at gayon din ng Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. God bless Dato family and your ministry and leadership. Hallelujah. Praise the Lord. Kanyang comment. Blessed and beautiful morning po, Bishop, Pati Jean, and Lola Biyaya at sa lahat po. Thank you very much. Likewise, kumusta nga kapatid na Nila Tolentino Peria Mansano ng Barangay, Barangay Portal ng Rizal, Nueva Ecija. God bless Peria Mansano family. Comment. Blessed morning po, Bishop. Thank you very much. Likewise, maraming salamat po sa may biyang mensahe ng buhay naming narinig everyday. To God be the glory. Yes, puri na po yan. To God be the glory. Thank you very much for that appreciation, and to God be the glory. Hallelujah at praise the Lord. Gayong din mula sa kapatid na Pastor, Pablito Pulyantes ng Binangonan, Rizal. God bless Pulyantes family at gayon sa lahat po ng iyong pinagkakabalan sa araw-araw. Ang kanyang good AM po, Bishop. Thank you very much. Likewise, gayon din mula sa ating kapatid naman ng Macaria Raon ng Barangay Tondol, Anda, Pangasinan. God bless Caritero Raon family. Purihin natin ang kanyang comment. Magandang umaga, araw ng Lunes po, Lord. Good morning, Bishop. Litangonan, Ma'am Jean, sinanay, mahal mo sa buhay mo, Bishop. Maraming salamat po kayo din po sa inyo lahat dyan. Maraming salamat, Lord, sa paggamay mo sa aming magdamag, sa pagdulog namin, Lord, at muling nagising at bumangon. Maraming salamat sa Radio Ministry. Maraming salamat sa buhay ninyo, Bishop, at good health. Always tayong lahat ng anak ng Panginoong Diyos, sumasampalataya sa iyo, Lord. Maraming salamat at lalong lumalago sa buhay, spiritual buhay natin. Ipapuso at sa araw-araw sa buhay natin at tapat tayo sa Kanya. Bishop, opo, please laging isama kami ng aking anak, apo, manugang. Lord, ikaw ang mauuna buhay namin ng aking pamilya. Bless po ang hanap buhay ng aking mga anak, apo, manugang. Ipag-pray si Arvin Victor Raon. Ano po nangyari sa kanya? Nasa Baguio po siya JT on the job training, 3 months po siya doon, Bishop. Love care, prayer, Caritero Raon. Bless po ang bahay, sambahan mo, Lord. Bless po Tondol Beach Community Christian Church. Bless po mga pastors, mga leader ng anak mo, Lord. Bless po buong Pilipinas at buong bansa. Mauuna, Panginoong Diyos. God bless us all. Thank you very, very much, Lord. I love you, Lord. Praise God. In Jesus' name we pray. Maraming salamat, Lord, lahat sa pagmamahal mo sa amin lahat. Yes, kami po'y nagigisa, O Lord, sa panalangin, pagpapasalamat, pagpupugay ng manang Macaria Carreteron sa lahat po ng larangan ng kanyang sinambit dito sa kanyang pagbati at gayon din ang pagpapasalamat at panalangin. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo, Diyos, ang kanyang buong pamilya, mga anak, mga manugang, mga apo sa tuhod talampakan, lahat sila at gayon din ang kanilang mga kabuhayan at gayon din ang kanilang buhay pananampalataya at espiritual. Inyo po silang pagpalain, Panginoon, at gayon din, O Diyos, ang kanilang kinabibilangan na iglesia at lipunan. Gayon din ang buong mundo na mahal niya at gayon din ang bansang Pilipinas, mga manggagawa at gayon din ang mga membro, lahat, O Diyos, sa kabuuan, O Diyos. Yes, pagpalain mo nga at pagpalain, Panginoon, sa araw-araw, pati na, Panginoon, kanyang minamahal na anak, si Arvin Victor Raon, na nasa 3 months on the job training doon sa Baguio. Inyo po isang ingay at honey, bless at inspire at makatutulong po, Panginoon, ang kanyang OJT upang ito po, O Diyos, ay maging mabisa at matagumpay na kailangan niya, Panginoon, sa kanyang pagtatrabaho. At gayon ni Panginoon ang lahat po sa kanila, O Diyos, buong pamilya pinagkakatiwala po namin. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi,
ng amen at amen sa Panginoon. With niyo po ng prayer mula dito hanggang doon. Prayer mula dito hanggang doon sa dulo. Puso mula dito hanggang doon sa dulo. Puso mula dito hanggang doon sa dulo. Puso hanggang dito hanggang sa dulo. Puso mula dito hanggang doon. Talaga naman na sangkatutang mga puso. Uhin natin ang Panginoon. Yes. Added comment mo na sa kapatid na Josie Rose Evangelista Soliman. Amen. With niyo po ng puso at gayon ng prayer. Palapakan natin ng Panginoon. How are you, my dear? Yes. Lay Minister Ricardo Latawan. Kumusta ka, kabsat dyan sa Batang Maribelas? Batang, kumusta ang iyong paaralan dyan at gayon ng iglesia dyan? God bless Latawan family and your ministry to the church and to the local church district and even to the school. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning po Bishop Lito. Please pray for my son Edric and my apo Eileen. Yes, meron silang karamdaman. Thank you po. Welcome. In the mighty name of the living God in Jesus Christ, pinapanalangin po namin si Edric at gayon din si Eileen. Na sa kasalukuyan, Panginoon, ay meron silang karamdaman. Anumang karamdaman meron sila, Panginoong Diyos, ay amin pong pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Na ang anumang pinag-uugatan ng karamdaman na ito, Panginoon, ay ma-uproot mula sa kanila palabas. At inyo po, Panginoon, na papalitan, Panginoon, ng good health and wellness, ng lubos na kagalingan, recovery, restoration, at gayon din ng patuloy na pagpapala sa kanyang anak, Panginoon, na si Edric, at gayon din ang kanyang apo na si Ellie. Pagpalain niyo paging naghihintay na magandang kinabukasan ng kanyang apo. Yes, Lord Jesus, marapatin mo, and that we claim and we declare and we agree to happen to both of them. In Jesus' name we pray. Bless the whole family of Latawan. In Jesus' name, everybody will say amen at amen sa Panginoon. Shout out sa kapatid na Edric at gayon din sa apo na si Ellie. Purihin natin ang Panginoon. Kumusta kang kapatid na Pastora Noelle Ruta Senal? Diyan sa bandang Marikina City, God bless Senal family. At gayon din sa mga pinagkakabalan sa araw-araw kanyang comment. Good morning, Bishop Lito Tangonan and everyone here. Thank you very much. Likewise, at gayon ang kanyang added comment. Amen. Palapakan natin ang kanyang hallelujah. Praise the Lord. At gayon din po sa kanyang added comment. Sent 75 stars. Thank you very much. Purihin natin ang Panginoon. May the Lord continue to outpour His manifold continuing blessings to you and to the whole family and even to your ministry. Hallelujah. Praise the Lord in Jesus' name. Ayun din natin comment muna sa kapatid ng Pastor Rino Dantos. Salamat po sa patuloy na pagdali ng pag-ibig ng Panginoon. Amen. Palapakan natin pa yun. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din, added comment muna sa kapatid na Bella Diaz Pinto ng Nueva Ecija. God bless Pinto family. Ulihin natin na pa yung kanyang comment. Blessed Monday morning po, Bishop Litangonan, Ma'am Jean Grace Tangonan at sa ating lahat po. God bless po your ministry and God bless us all po. Thank you very much. Likewise, blessed Monday. Ingat din kayo lagi dyan. Whenever you po ng prayer, puso. At gayon din po ka ng tao. Purihin natin ang Panginoon. Yes, added comment mula sa ating kapatid na Manang Macaria Caritero Raon. Amen po, Lord. With mo din ang prayer at gayon din ang tatlong puso. Hallelujah. At gayon din. Added comment mula sa ating kapatid na Pastor Pablito Pulientes. Thank you so much. Welcome to God Be Glory with every parang puso. Gayon din mula sa ating kapatid Josie Rosabanil sa Salaben. Added comment. Amen at amen. To God be the glory sa napakayang mensahe ng buhay. God bless you, your family, and your ministry, Bishop. Thank you very much. To God be the glory with every po ng prayer. Puso, prayer, puso, prayer. Hallelujah. Gayon din mula sa ating kapatid Vilma Domingo, added comment. Pasama sa panalangin niyo si Mirna Bennett. Yes, pinalangin po natin kanina. Yes, sana okay lahat. Laboratory niya sa August 1 po. May nakitang nadulo sa left breast po niya, 0.3 inches. Nasa California po sila nakatira po. My sister-in-law po, salamat panalangin po. Welcome.
In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, we pray, Sister Myrna Bennett. Yes, Lord Jesus, inyo po siyang abutin sa pagkakataon na ito, Panginoon, at dulutan ng kapanatagan, ng kapayapaan at kagalakan, Panginoon, ng mas lalong marubdob na kanyang pananampalataya, na maniniwala siya, O Diyos, that a miracle could happen sa kanya, Panginoon. In the mighty name of Jesus, for her complete healing, recovery, good health and wellness, restoration, recovery, and even spiritual and financial provisions, at gayon din, Panginoon, na kung saan ay lahat po ng kanyang mga laboratory paging okay, pagpalay mo ang pag-amutan, gayon din, Panginoong Diyos, ang mga gumagabay, umasikaso sa kanya ng mga medical frontliners, katulad din po ng mga pagkain, mga medicines, mga medical procedures, gayon din ang aming mga nagkakaisang panalangin, pero higit sa lahat, Panginoon, ang magagawa mo para sa Kanya. Para sa Kanyang ikabubuti, ikagaling. And that we claim and we declare in the mighty name of Jesus. Amen at amen sa Panginoon. Shout out sa kapatid na Myrna Bennett and family. Hallelujah, praise the Lord. At iyong i-share sa kanya ito, ating panalangin sa kanya ng kanyang marinig. Gayon din ang kanyang added comment ng kapatid na Governor Babe. Yes, sa budyo pa ng puso, meron nakasulat na amen, 5 stars. Purihin natin ang Panginoon. Added comment naman sa kapatid na Del Diaz Pinto, amen. With every po ng prayer, puso at gayon din ang mukha ng tao. Hallelujah. At gayon din, added comment naman sa kapatid na Beji Usalya, amen sa Panginoon. Hallelujah. Kumusta kapatid na Melita Celesta ng Talim Island, Binorsal at gayon ng iyong mahal na asawa, Pastor James. Amen. Celesta, God bless Celesta family at gayon din ang iyong mga pinagkagbanan dyan. Trabaho, ministeryo at pamumuno. God bless you all. Yes, ang kanyang comment. Blessed Monday morning, Bishop, Ma'am Jean, sa lahat ng mga karadong ministry. Maraming salamat po sa Diyos. Tayong lahat ay nagising sa lahat. I love you, Lord Jesus, at God bless you more in us all. Whenever niyo po ng prayer, puso, mukha ng tao, may puso na kanganga, may peace, mukha ng tao, may puso, puso na kulay green, puso na dalawa kulay red, at gaya din ng bulaklak ng rosas. Purihin natin ang Panginoon. Thank you very much. Blessed Monday rin, ingat po kayo lagi dyan, at gaya din ang kanyang added comment. Panalangin, yes, at gaya din pero nakasulat na namaste. Ibig sabihin na yan po ay mula sa salitang Indian. Nang ibig sabihin na yes, I respect your divinity. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Gayon din ang kapatid ng Militar Celeste na added emoji ng panalangin. May star sa libo na nakasulat na blessed. At gayon din ang kanyang emoji ng blessing. Hallelujah. Praise the Lord. Blessing from the Lord. More blessings to come. To each one of us, hallelujah, at gayon din, kumusta ka, kumare? Diyan ko na yan sa Berlin, Katyo, Sebastian, dyan sa bandang San Fernando City, Pampanga, at gayon din dyan sa bandang Bungabong, Nueva Ecija. God bless Sebastian family, at gayon din ang yung ministry at pamumuna, ang kanyang comment. Pagpalang umaga po sa lahat, pagpapala, yes, thank you very much, likewise. Gayon din ang emoji ng panalangin, may 5 stars, at 4 na stars at blessed. Mula kay kapatid na Vilma Domingo at gayon din ang emoji ng kapatid na Milda Celeste ng puso, may amen at merong 5 stars. Puri ng Panginoon at gayon din ang puso. Kulay pink, yakap-yakap niya at gayon din ang puso na gumaganon at yes, nagjajak puso at may puso dito at gayon din na kung saan kanyang at tumalsik yung puso. Yes. Ibig sabihin ay mahal na mahal ko kayo. Puri ng Panginoon. Gayon din mahal naman niya ang Lord. Gayon din ang emoji ng hallelujah ng angel ng Panginoon na nalaing taintin sa Panginoon. At gayon din ang emoji ng agila. Meron 3 stars. Meron nakasulat na victory. Yes, victory in Jesus Christ. Nagsilbi kayo ang agila ng Panginoon. At gayon din ang angel ng langit. At gayon din ang puso. Kulay red, yes, puri ng Panginoon. Gayon din na may puti at gayon din na mayroong mga blue na mayroon na makalagay po ng mga, yes, mga stars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 stars. Hallelujah.
Purihin natin ang Panginoon. Gayon din natin comment mula sa ating kapatid na Digonis Merlin Catio Sebastian. Ipanalangin po natin ang tagumpay ng mga youth assembly na ginagawa ng ating iglesia. In the mighty name of Jesus, we entrust unto you all youth assemblies nangyayari sa lahat po ng Daco, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lamang ang Youth Assembly at gayon din ang mga tinatawag na Christmas Institute at anumang katawagan na gawain ng mga kabataan. Yes, lalo na sa summer na ito, aming Ama at aming Diyos, pagpalain mo lahat, Panginoon, na maging matagumpay. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kanilang mga tagapanguna. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga resource sa person at gayon din ang bawat daloy ng kanilang ginagawa na gawain na makatutulong po sa kanilang paglago sa pananampalataya, pagpapatibay at gayon din sa spiritual na pamumuhay at gayon din ang kanilang inaasahan na maaktibong kanilang intentional na pakikisangkot, partisipasyon sa mga gawain ng iglesia na kanilang kinabibilangan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Yes, shout out sa lahat po ng mga kabataan. Yes, ano bang denominasyon. Yes, at gayon din lahat po ng mga asembleya, mga gawain ng mga kabataan, pagpalain. Lahat po ng mga iglesia na sumusuporta at gayon din ang mga laiko sumusuporta at gayon din lahat ng mga church workers na sumusuporta sa mga dinamahal natin mga kabataan. Added comment mo lang sa kapatid Digonis Tumicos. Salamat po sa mensahe ng buhay, Bishop Lito. Welcome. Thank you very much for that appreciation and to God be glory. Hallelujah. Gayon din added comment mo lang sa kapatid na Melita Celestia. Bishop, opo. Patuloy po natin pag-pray ang pagpunta ni na Bishop Joe Vicente at mga kabataan po kasama niya po sa Talim Island. Yes, Barangay Kinagatan, Binangon, Rizal, at God bless us all. Pinabot niyo po ng prayer, peace, at gayon mo ka ng tao na kang may puso sa dalawang mata, at gayon din mo ka ng tao, may puso sa noo, at gayon din may puso dito, purihin natin ang Panginoon. In the mighty name of Jesus, we pray for the leadership of Bishop at DSE Reverend Joe Vicente of Gift Methodist Church ng Tayabas City, Quezon, at gayon din ang kanyang panunungkulan bilang District Supervising Elder ng Rizal, Laguna District sa ilalim ng Metropolitan Calabarzon Methodist Leader Conference nitong kanilang napakahalagang gawain, Panginoong Diyos, ng kanyang mga kasama na mga kabataan na mga ganap, Panginoon, dyan sa bandang Barangay Kinagatan ng Talim Island, Binangon, Rizal. Pagpalain mo, Panginoon, ang gawain na ito. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, lahat po ng kanilang gagawin dyan na makatutulong po, Panginoon, sa mga kabataan at gayon din. Iingatan mo sila sa kanilang paglalakbay, sa pagpunta at gayon din sa pag-uwi at gayon din ang kanilang mga madadatan dyan ng mga kabataan at gayon din ang madadatnan ng mga kapasturan at gayon din ng mga laiko. Lahat, Panginoon, niyo pong ipagpala at ipagtagumpay. In the mighty name of Jesus, lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Shout out kapatid na Regional Bishop DSE Joe Vicente at gayon din ang kanyang mga kabataan at gayon din mga kabataan dyan sa bandang Barangay Kinagatan, Talim Island, Binangon, Rizal. Hallelujah. Yes, mula sa kapatid na Augustine, added comment. God bless everyone. Thank you very much likewise. Gayon din mula sa ating kapatid na Pastora Leonard Dato, added comment. Bishop, opo, Pastora, pakipanalangin po si Pastor Aristides Balatan. Yes, ang dating DS natin nung tayo po yung obispo sa United Methodist Church, Manila Episcopal Area ng Paramata, UMC sa Sydney, Australia, na makapasok po sana siya mamaya sa Whole World Friendship Prayer Brigade with Super Rich God upang makapag-lead ng prayers. Kagabi po di siya nakapasok. Yes. Hindi kaya sarado yung pintuan. Yeah. Joke lang po. Purihin natin ang Panginoon. Shout out sa ating Pastor, Missionary Aristides Balatan. Shout out din sa kanyang binamahal na asawa din na pastor at gayon din ang buong pamilya at gayon din ang buong kongregasyon ng Paramata, UMC
yan sa Batansidas area. O aming amataming Diyos, pinapanalangin po namin, Panginoon, na ang Pastor Rices Balatan ay maging okay ang kanyang signal, ang kanyang internet, at gayon din, Panginoon, na makapasok siya sa pintuan ng Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19 sa gawain ditong alas 7 ng gabi. At pagpalain mo, Panginoon, at gayon din ang kanyang nakahanda na mensahe at gayon din ang kanyang pangunguna sa panalangin. Gayon din, Panginoong Diyos, ang lahat po ng kabahagi na manonood sa gawain na ito. I-bless niyo silang lahat, Panginoon. At ang mensahe na madala, O Diyos, ay tunay nga naman na yan ay makintal sa bawat isipan at puso bilang karagdagan ng paglagot, bilang karagdagan na hamon, upang sa ganun, Panginoon Diyos, ay patuloy na nakakonekta sa iyo. I-bless mo rin, Panginoon, ditong ministeryong ito na ginagamit mo araw-araw tuwing alas 7 ng gabi. At sa lahat pa ng mga maimbitahan na mga tagapagsalita at mangungulat sa panalangin, at lahat ng manonood, at gayon din ang leadership ng magkaibigan administrator, at si Marianeta Pundon, at gayon din Pastor Leonard natin, in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes. Gayon din mula sa ating kapatid na si Marianeta Pundon ng Cebu City, Cebu, Visayas. Bayong adlaw sa danang dagang salamat. God bless Pundon family, at gayon din ang iyong ministry Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19, at gayon din ang iyong medical work, the whole family. God bless you all. Ang kanyang comment, yes, shalom sa lahat. Late ako, Bishop. Good morning sa lahat. Purihin natin ang Panginoon. Yes, gayon din ang kanyang emoji ng talbos na malunggay. Panalangin, bulaklak ng sunflower. Yes, gayon din ng gumamela prayer, talbos sa malunggay, peace. Gayon din ng bulaklak ng sunflower, gomel, at gayon din ng peace. Pulakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Gayon din ang kanyang emoji ng kulay itim. Yes, dito ay kulay itim. Pero pag lumabas yan mula sa pintuan ay kulay itim at kulay red. At meron sinasabi na glory, glory to God in the highest. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po sa lahat ng mga comments, at gayon din sa mga iba na magpapaabot ang kanilang mga comments, at gayon din sa mga iba na kung saan di ba kayo nagpaabot ng kayong mga comments, sa iyong presence ay pinapasalamatan natin, rin-recognize natin, patuloy kayo na i-bless ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Yes, ang presence ng ating batid na Brother Arcangel Felix dyan sa Banang California, USA. God bless Felix family. Binagdag na Cruz ng Calaca, Batangas. God bless the Cruz family. Urihin natin ang Panginoon pinakaw sa Navarro ng Sito Balanga, Bataan. God bless Navarro family. Urihin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At gayon din sa bawat isa sa inyo. Hallelujah. Ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamatang nagpapalad po sa badi sa ating mula episode 147. Tungo sa marami pang episode nating harapin mula Lunes hanggang Sabado alas 7 ng umaga. Kung minsan ay narelate tayo dahil sa mga aberya, at gayon tuwing Linggo alas 6 ng gabi, purihin natin ang Panginoon. At sa tuwing at sa maging pagkikita, mga karagin sa Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, babay po sa bawat isa.